So yun, what's up mga buddy? Welcome back sa ating YouTube channel, Tanotomatic Yi. And for today's video, kung makikita nyo mga buddy, no, yung setup ko is, ayan, sa likod natin. Nandito ako sa aking working station kung saan ako niluluto yung mga vlogs na ina-upload ko sa YouTube. And yung topic natin for today mga buddy is kung paano pumili ng motor na para sa'yo. Kung wala ka pang motor at napadpad ka dito sa video na to, nasa tamang channel ka. Kaya i-hit mo na yung subscribe button dyan sa baba para the best, no? Para suabe, para good, balagbaga na tayo all the way. Kaya ano pang inaantay ko? Sisimulan ko na to dahil wala kang kausap dito. Kayo lang, tayo lang dito. Let's go! So yun, kwentuhan tayo mga buddy. So dun sa una kong tip, no, sa pagpili ng motor na para sa'yo is kung anong klaseng motor. Anong klaseng motor yung gusto mo. Meron tayong scooter, big bike, manual, matic, automatic. Madami tayong pagpipilian. Diyan, hanapin mo muna yung gusto mo ng klase ng motor. Yun yung first step natin. So kung gusto mo ng manual, go for manual. Kung marunong ka naman, marunong ka mag-clutch, marunong kang kumambyo. Hindi ka naman marunong ng manual, pwede ka din naman mag-matic. So sa automatic, marami tayong motorcycle na available dyan. May mga automatic na big bike, may mga automatic din syempre na scooter type. Yung mga maliliit like Honda Click, Beat, Sporty, MIUI, Soul-I, dami, NMAX, Aerox, ADB, PCX. So, napakadami mong choice. Doon sa unang part na yun, mga buddy, kailangan mo ma-recognize sa sarili mo, no, kung ano yung tipo mo. So, yun yung first step sa pagpili ng motor. Kung anong klase na motor. Sa klase ng motor, mga buddy, hindi lang yun sa kung matic o manual. Mayroon din dyan, papasok na iisipin mo kung pang off-road ba. So, racing ka. And touring, may kanya-kanya kasing criteria every motorcycle. Diba? Nagagets nyo yung punto ko. Doon sa una natin, pasok pa rin yung mga yun. Kaya kailangan mo isipin talaga na mainam kung anong klase na motor yung bibilin mo. And dito na papasok yung pangalawa. Dito sa pangalawa nating tip, number 2 tip ko sa inyo mga buddy is alamin mo, no, kung saan mo gagamitin yung motor. Gagamitin mo siya pang biyahe, like Lalamove, Angkas, Joyride, Tok-Tok, Grab, Panda, Foodpanda. Alamin mo kung saan mo gagamitin. Pang weekdays mo ba, pang araw-araw mo sa trabaho, o pang Sabado-Linggo mo lang, o pang long ride mo lang. Ganun po sa pagpili ng motor. Araw-araw ka pumapasok sa trabaho, daily use mo is pwede ka naman mag-scooter and pwede ka rin mag-manual. Sa manual naman, ang inisip ko, ito personal experience ko to. Bago ako bumili ng motor mga buddy, una nating motor si Sophie, yung Mio natin na blue. So, pinapili ko nun dati kung Raider or Mio. Napaisip din naman ako doon, marunong ako mag-manual transmission ng motor. Kaya naman mas pinili ko yung Mio. Nandito ako sa city and alamak po dito yung traffic, no? Kahit saan ka naman siguro pumuntang lugar ngayon is meron traffic. Since ayoko mapagod, kaka-clutch at kaka-cambio, kaya mas pinili kong mag-automatic na motor, which is yun nga, yung Mio Blue natin. So, nasa sayo naman kung willing kang mahirapan. Kung gusto mo talaga yung manual transmission is pwede ka dun. So, kunyari, gagamitin mo yung motor is for pagkakita mo like Lalamove, Grab, Panda. Mas kailangan mo ng motorsiklo na merong footboard, malawak yung compartment sa loob at madaling dalhin araw-araw kasi kung babiyahe ka, malamang yan is buong araw ka magmomotor. So, mag-automatic ka. Pero kung gusto mo pa rin ng manual, pwede rin naman. Kaya lang, medyo mahirap lalo pag lalagyan mo ng bag. Kasi di ba pag mga manual na motor is makikitid yung mga bangko niyan sa likod. Medyo lampas yung yung bag or lalabag o yung thermal bag na ginagamit ng mga delivery riders natin. And syempre, kung maghapon ka magkaka-clutch sa traffic, sa buong traffic mo, is medyo hassle yun. Kaya kung gagamitin mo siya pang biyahe, ito sa akin lang, nasa sa inyo kung gusto nyo tanggapin yung tip na itong recommend ko sa inyo. So kung pambiyahe yung motor nyo, go for automatic motorcycle. Madami tayo nyan. Ang pinaka-top ko na pambiyahe para sa akin is Honda Beat. Kasi sobrang tipid niya sa gas. Oo, maliit siya. May footboard naman, gulay board. Siyempre, pag bumabiyahe ka, is nagmamatara dyan yung gasolina mo, yung kain ng gasolina ng motorsiklo na gamit mo. Kung Honda Beat is, ayun yung pinakamadayang motor para sa akin, no? Pinakamadayang motor para sa akin sa scooter. Dahil, pukin ang ina, napakatipid niya sa gas. O, pwede ka din naman mag Honda Click, Aerox. Sa Aerox naman, malaki yung compartment niya sa loob, pero wala siyang gulay board. Pero dun sa tangke nun sa unahan is, pwede mo siya lagyan. Kasi, dito sa NMAX, ganun din ginagawa ko. Dun sa loob, okay, tatali ko lang dun. Pag wala kang bag. And kung maghapon ka babiyahe nun, is chill ka lang, di ba? Kasi automatic lang gas ka lang gas and go. Wala kang intindihing clutch, cambio.
So, gas ka lang, gas and go, talagang gas and go. And kung ang gusto mo naman is pang marilaki na motor, pwede ka talagang mga Raider, Sniper, yung mga auto manual natin na motorsiklo kasi kontrolado mo yung mga RPM niyan. Pwede rin naman yung mga automatic natin na malalaki yung CC like Aerox NMAX, PCX, ADB. Nasa sa'yo talaga. And syempre, papasok din dito mga padi, kung nasa ang lugar ka. Kunyari, nandito ka sa city, pwede kahit anong motorsiklo mo. Pero pag nasa province ka, kailangan yung motor mo ay talagang tatagal sa mga sa mga lubakan, mga bakuan, bundukan ka is ang kailangan motor mo yung kaya ka ipaglaban, no? Kaya ka ipaglaban kahit saan ka dumaan. Yung tipong hindi ka ipapahiya. Kaya pansinin nyo mga padi, pag napunta tayo ng probinsya, yan, di ba nag-ride kayo? Pansinin nyo yung mga motor dun. Konti lang yung automatic. Mas lamang yung decambio. Kasi sa decambio, mas malakas talaga yung mga decambio, no? Compare sa matic kasi kontrolado mo yung RPM nun. Since nasa mga paakyat sila, paahon, bundukan, lubakan. Pansinin mo yung mga motor dun, yung mga malalakas. Like, ito sa province namin. Ang mga motor doon, Smash, Raider, Barako. Yan, Barako. Yung top nila, Barako nakikita ko. Barako, TMX na luma, yung 155. Ganun yung mga motorsiklo nila. So, wala kang makikitang NMAX Aerox doon. Ewan ko lang ngayon. Mas prepared nila yun kasi mas nabibigay, mas kayang ibigay nun, no? Yung kinakailangan nila doon sa lugar nila. So, iisipin mo rin yung ganun. Since nasa city tayo, kahit anong motorsiklong trip mo, bilhin mo, okay lang yun. Pero kung yan, tulad yan, nasa lugar ka ng mga may matataas na patarek o sa bundok, mga lubak dinadaanan mo. So, dapat ang mga motor mo dun yung talagang pangbalagbagan. Hindi pwede mga swabing motor doon. Dapat doon pangbalagbagan, di ba? Saka yung mga motor doon, mga ano yun, yung mga hindi masyado nasisira. Dito kasi sa atin, daming issue ng mga motorsiklo. No? Try mo NMAX pang araw-araw mo sa probinsya. Karagahan ng mga buko yun. Ewan ko na lang, pag di, nalas pagdalaga. Kaya, ayun, sila, ganun yung binibili ng motor kasi yun yung kailangan nila na motor. Gets? And after mo mag-brainstorming, no, kung napaisip ka dun sa mga sinabi ko, syempre, kung pipili ka ng motor, mga padi, ito tip ko lang, no, piliin mo na rin kung ano yung gagawin mo sa motor. Kung Malaysian ba, Indonesian ba, gastos agad no? Ano yung mags na ikakabit mo? Mag-imagine ka lang. Kahit wala ka pang perang hawak. Kasi ako nung binili ko yung NMAX mga padi, sa totoo lang, wala talaga akong pera nun. Bigla na lang nangyari. Sa sobrang uhaw ko dun sa NMAX, sabi ko pag nakabili kong NMAX, napapalitan ko ng mags agad na itim. Kasi blue yung stock. Ang pangit. Shit. O yun, nagkatotoo naman. Yun, isipin mo na rin kung anong concept yung gagawin mo, no? Kanyari, Honda Click, binili mo. Malaysian ba to? Ano ba? Malaysian ba? Thailock ba? Isipin mo na kung ano yung yun yung pinaka nakakatuwa dun, di ba? Paggastos ka pa lang, iniisip mo na agad yung gastos dun sa una mong pinaggastosan. Sobrang gastador mo na. Power. Ito lang tip ko. Pag sobrang napapanaginipan mo na yung motor, mga padi, ang iisa lang ibig sabihin nun, ayun na yung gusto mong motor. Kaya, dito na papasok yung pangatlo nating tip. So, isipin mo lang kung ano yung motor na gustong-gusto mo at napapanaginipan mo. And, i-apply mo tong pangatlong tip natin. Ito yung puntahan mo sa kasa. Puntahan mo sa kasa or mag-research ka sa YouTube. Manood ka ng mga reviews. Pero, ang pinakamahalaga ng mga padi is yung upuan mo sa kasa. Promise. Kung wala kang tropa na mayroong ganong motorsiklo na gusto mo, is syempre, pupunta ka ng kasa niyan para dadamahin mo lang ba. Kapakapay mo yung gauge, yung upuan, masimasi mo, imanipis mo, sabi mo, sa'yo to, magiging akin to. Ganon-ganon lang din yung nangyari sa NMAX yung bumili ko. Version 1 pa noon nung nangarap ako. Nung may pambili na ako, wala nang version 1. Kaya napunta ako sa version 2. Inupuan ko siya sa kasa amin. Talagang, magkano ba to? Shit, putain ng mahal. Tapos, after nun, nanood ako ng mga reviews. Diyan na papasok yung mga ginagawa kong videos. Sana meron ako video nung gusto mong motor na nasa isip mo ngayon, no? Para panoorin mo, diba? Tingin ka lang dyan sa ating YouTube channel. Madami tayong upload dyan. Yeah. And, yun. Pagka na-review mo na, syempre, isipin mo naman yung mga pros and cons ng motorsiklo na natipuha mo. Diyan na papasok yung number 1 is kapag nasira ba, marami bang spare parts. Kailangan mo rin i-consider yun. Marami bang pyesa to pag nasira tong motor na to dito sa kung nasan ako. Nagigets mo yung punto ko. Kasi kunyari ito may mga time ride kami mga padi, probinsya. One time lang pala. May nasira na tropa. Ang motor niya is Mio i125. And may nakita kaming shop. Then nagtanong kami kung meron silang belt. Naputol kasi yung belt. Sabi nung mekaniko, ang mga pyesa
po namin ay mga pang TMX, Barako, XRM na luma. Ganun lang yung motor parts na available dun. Ayun yung kailangan mo isipin. Kung masira ba yung motor mo is hindi ka na mahahassle na maghanap ng pyesa na pampalit kasi madami ka lang bilihan dun sa inyo. Kung mahihirapan ka is mag-isip-isip ka na kasi medyo hassle yon, di ba? Though hindi naman agad masisira pag bagong bili, pero siyempre darating yung panahon talaga na masisira yan. Wala naman permanente, no, mga padi. Kung masisira at masisira yan, i-consider mo rin yun sa pagpili mo ng motor. Gets? So yun, pasok tayo sa pang-apat kong tip, mga padi. Ito sa pang-apat kong tip para malaman mo kung ano yung pinaka okay na motor, no? Kung ano yung pinaka marami sa kalsada. Ano yun eh? Ewan ko, ganun lang yung thinking ko. Kung ano yung pinaka marami sa kalsada, ibig sabihin, maraming tumatangkilik dun sa brand na yun, sa unit na yun. At dahil subok na nila yun, kaya yung iba, ganoon na rin yung kinukuha. Nagigets mo yung punto ko, mga padi. Ang pinakamarami ko nakikita sa kalsada ngayon is Honda Click, Honda Beat, Mio, lahat ng Mio, EDB, DCX, NMAX, Aerox. Yun yung mga kadalasan at karamihang nakikita ko sa kalsada. Itong mga apat kong tip, mga padi, is parang kadugtong lang din naman yung pangatlo. Ito, sample. Kunyari, bumili ka ng Kimco brand or Rusi brand, Motorstar. So, di ba konti lang yun sa kalsada. Syempre, sa unang gamit mo, wala pa masisira dun eh. So, hindi mo pa malalaman kung available yung pyesa and available yung mga mekanikong kayang gumawa nun. Pag doon ka sa madaming meron na may gamit, alam mo na. Kasi yung mga mekaniko, mga padi, ang pinag-aaralan din yan is kung ano yung maraming motor sa kanila. Honda Click, Honda Beat, Aerox, NMAX. Yun yung pag-aaralan nilang gawin. Nagigets mo. And sa parts naman, mga padi, kunyari, Kimco, Rusi, Motorstar. Pag nasira yung mga padi, buenas kapag nakakita ka ng mekaniko na alam kung ano yung alternative na fit na pyesa doon sa nasirang pyesa sa motor mo. Na kunyari motor mo nga, Kimco, yung mga binanggit ko. Paano kung hindi nila alam? Ikaw yung magdi-discover nun kung ano. So, sobrang hassle ng pare. Sobrang sakit sa ulo. Sobrang grabing research yung gagawin mo para malaman mo kung ano yung pyesang pipit doon. Nagigits niyo yung punto ko? Yun yung pang-apat ko na tip sa pagpili ng motor. So yun, mga padi, tagaktak na ang pawis ko. Talaga. Kaya dumako na tayo sa aking panlimang tip at huling tip. At ito yung pinakamahalagang tip. Since dito, umabot ka dito sa punto ng video na to, alam ko merong nang nasa utak mo na motorsiklo na gustong gusto mo. Ang pinakahuli kong tip, mga padi, is syempre yung budget nyo. No? Madaming pwedeng gawin, no? Madaming pwedeng diskarte about dyan sa budget. Kung hindi pa kaya ng cash, pwede ka mag-installment. Kung namamahala ka sa installment na 3 years, pwede ka mag-segunda mano. Kung ayaw mo ng segunda mano na sa tao mo bibilin, pwede ka mag-repo nasa kasa. Pipili ka lang talaga, no, men. Kailangan mo magsama ng trusted na mekaniko na titingin dun sa unit na gusto mo. And syempre, that yung mekaniko is alam niya lahat kung paano i-check. Merong sabog or what, o merong history ng napakalalang sira ng mga padi. So, kailangan yung mekaniko mo is talagang the best at suwabe at kayang makipagbalagbagan, na makipagtawaran, na tumulong sa'yo, makipagtawaran dun sa bibilin mong unit. And syempre, mga padi, kailangan mo rin aralin, no, yung about sa papers ng motorcycle. Kung wala ka namang alam about sa papers, madami kang pwedeng pagtanungan about dyan sa papel ng motorsiklo. And siguraduhin nyo lang na sobrang legit. Pwede naman kayo mag-text sa LTO. And ang isa ko pang option dyan, mga padi, kung ayaw nyo sa kasa kumuha, pwede kayong mag-bank financing. Meron loan doon na mangyayari is uutang kayo sa bangko. Sample is security bank, utang kayo kay security bank ng pera na pang cash dun sa motorsiklo sa kasa. And mabamatli kayo nun kay security bank. So, ganun yung bank financing. Ang alam ko, mas maliit yung tubo doon. Conforme pa rin kung magkano yung ida-down mo. So, kung ano lang yung kulang dun sa pera mo, pwede mong i-loan yun sa bangko. Gets? Meron ganun. And mga padi, isa pa, pili din kayo ng kasa na mura. Iba-iba din kasi yung kasa. Nagpapakota ako kung magkano sa yung aabutin sa kanila. Sa iba't ibang kasa yun Pero syempre, ang pinakamahirap lang dun is yung approval. So, yun yung panlima kong tip. Dahil yung mga tip ko ng una is kailangan mo lang i-build yung mind mo at makapag-desisyon at makapili kung ano talaga yung motor na gusto mo. And syempre, ang pinaka magmamatter dyan is yung budget mo. Like ako, ngayon gusto ko ng big bike. May gusto akong big bike ngayon, padi. And syempre, since hindi ko pa kaya, gusto ko na siya. Paano yung research ko sa kanya? Is hindi ko pa mabili. So, kailangan akong mag-TS. Dahil saka na ako bibili pag meron na akong pambili. And yun lang naman lahat yun, mga padi. Kung medyo naguluhan ka, pwede mo ulitin yung video kahit ilang beses mo gusto. Hindi ako magagalit sa iyo. Bagus ay matutuwa pa ako. Yun lang naman yung mga padi. Maraming salamat sa kwentuhan. Para tayo nag-pod kasi, no? Tapos nagpa-play lang yung video ko dyan sa likod. Ito, napanaginipan ko lang ito kaya ako ginawa. Minsan, kailangan mo gawin yung napanaginipan mo o kung ano yung biglang sumagi
sa isip mo. Sumasagi ka palagi kasi isip ko na deputa ka. Yun, kung natapos mo yung video mga padi, maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat na nanonood. Maraming salamat. Comment lang kayo dyan kung meron kayong thoughts, added thoughts dun sa mga sinulat kong thoughts sa pagpili ng motor na para sa'yo. Yun lang mga padi. I'm out.